Pumarap sa Senado si DOTC Secretary June Abaya upang ipaliwanag ang taas pasahe sa MRT at LRT. Nanindigan ang kalihim na tama ang kanilang pasya sa nasabing fare hike. Ito ang balita ni Brian De Paz. Dismayado si Senador Grace Poe, chairperson ng Senate Subcommittee on Transportation sa pagtaas ng pamasahe sa MRT at LRT. Sa pagdinig ngayong umaga, sinabi ni Poe na sa nakalipas na 3 pagdinig ng Senado, di man lang binanggit ng DOTC ang fare hike. Tanong ni Senador Poe, bakit hinintay ng DOTC na maipasa muna ang 2015 budget at ibinigay sa kanila ang subsidiya bago i-anunsyo ang fare increase? Marami rin anyang grupo ng commuters ang tutol sa fare hike lalo't di maayos at di pa napapabuti ang kanilang serbisyo. Parang itinaon nga na pag-increase na kung saan walang opisina ang ating Supreme Court para i-complain ang pagtaas ng mga pamasahe. Tingin po namin arbitrary, no? Tingin po namin ay unjust. Dahil kung nagtataas ng rate ang bus at ang dumadaan yan sa public hearings, pa-piso-piso, pa-2 piso, ito po halos doble ang tinaas ng rates. Magkano yung mawawala sa isang manggagawa? On average? 52 pesos po. Kada araw. Doon lang po yun sa MRT at LRT, opo. Paliwanag ng DOTC, matagal na ang issue ng pagtataas ng pasahe sa MRT at LRT. That people were actually trying to be tricked into compliance because there's nothing else we could do during the holidays. Is this really the timing that you wanted? No, ma'am. I wouldn't beg that we need to be compassionate. Just to state the fact that this has been there since 2011. Sa presentasyon naman ng DOTC, sinabi nila na ang fare hike ay para sa improvement ng serbisyo at magsisilbing resources sa ilang priority projects sa Visayas at Mindanao. Napapanahon na rin ang fare hike dahil ang pamasahe ng MRT at LRT ay hindi nagbago sa nakalipas na 10 taon, ngunit ang operating costs ay nagtataas taon-taon. I really feel it's the right thing to do, although it may be tough, we get criticized. But again, you've seen the trend on the rails, highly political mode. Tiniyak ni DOTC Secretary June Abaya na i-upgrade ang MRT at LRT ngayong taon. Kabilang narito ang mga pasilidad tulad ng elevator, mga comfort rooms at water tanks. Binigyan naman ng penalty ng DOTC ang ilang maintenance providers na nagpapabaya sa pagsasaayos ng sistema sa mga pasilidad ng MRT at LRT. Matatanda ang December 18 nang magkaroon ng publication ng DOTC ukol sa fare hike ng MRT at LRT. Sinabi ng DOTC na bukas sila sa pagkakaroon ng panukalang batas upang magkaroon ng regulatory board na magdedesisyon sa fare increase ng MRT at LRT. Brian De Paz, UNTV News Worldwide.